base sa inyong datos po, gaano karaming senior citizens ang active voters po? Base sa ano natin, kung talagang babasihan natin yung number of Filipino seniors natin, that's around 12 million. Pero yung pag-uusap natin sa COMELEC, that's around yung voting pa na active natin, ay more than 9 million pa yan sila. So medyo malaki-laki pa rin yung population na able and capable to vote. Okay. At nakasaad naman sa batas yan na dapat makaboto sila without discrimination. Dapat maprotektahan natin yung boto ng ating mga senior citizens. Understand po, mayroon po kayong, may nangyaring MOA, Memorandum of Understanding between the COMELEC at isa pang NCSC, if I'm not mistaken, ukol sa kapakanan ng senior citizens kayong nalalapit na ang eleksyon. Ma'am, tell us, saan nakafocus itong MOA na ito po? Thank you po. It's more on the accessibility and making it, easy sa ating mga nakatatanda. Tandaan po natin, sila po ay gusto nating bigyan ng unang pansin upang mauna sila pagdating sa botohan. Kasi kung titingnan po natin, ako, experience ko po on the ground, pag ako ay pupunta sa voting center, halo-halo po yung mga tao doon ng iba't ibang edad, voting age natin. So we want them to be seamless para sa kanila at lalong-lalo na ngayon na alam nating tag-init na. So we really want to protect and make sure na yung area where they are going to vote ay properly ventilated naman yan. Pangalawa ay nauna sila sa pilahan at sigurado din tayo gusto natin na for those who cannot even read and write, meron talagang mag-guide sa kanila upang mailagak nila kung ano yung kanilang ninanais para sa kanilang yung kanilang pipiliin para sa ating darating na halalan. Okay, so it's more on the accessibility ng ating mga senior citizens sa pagboto. If I'm not mistaken, legacy din yan ni Attorney George Garcia bilang the chairman of the Commission on Election. Di ba po, pati yung mga malls na utilize natin, at ako nakaranas din ako nung bumoboto ako doon sa place namin, talagang mayroon silang separate na na place para mas madali yung pagboto ng ating mga nakatatanda. So, siguro sa mga susunod na araw ay makikibalita ulit po kami sa inyo kung ano pa yung mga update dito. Pag pinag-usapan natin yung accessibility, that's very important para dun sa ating mga senior citizens para hindi sila ma-deprive ng kanilang karapatan na makaboto. At this point, ma'am, mayroon po akong kasama dito, ang ating co-host na si Amigo Sherwin. Mayroon po mga karagdagang katanungan. Go ahead, Amigo Sherwin. Thank you. Opo ma'am, good morning. Ano po ang ginagawa ng gobyerno para gawing mas madali at maayos po ang pagboto ng mga senior citizen sa darating na halalan ngayong 2025? Sigurado na yung Sherwin, na una sa lahat, sila ay unang pipila talaga. Bibigyan sila ng fast lane, sila yung mauuna. Pangalawa ay kung titingnan natin yung mga infrastruktura natin, ay karamihan nito mga schools o kaya sa malls. Kaya kailangan sila na yung kanilang lane ay merong upuan at alam naman natin yon at merong well-ventilated itong mga areas na to. And pangatlo, merong mag-guide sa kanila kung sakali man na sila nga ay hindi capable kung saan susulat at ano ang isusulat nila. Opo ma'am, at sa pagko-cover ho namin, madalas minakikita pa rin ho kami, umaakit ho ng ikalawang palapag, ikatlong palapag, at meron mas mataas pa po ngayon ho ba may iwasan na po yung ganong sitwasyon? Yun po ang isa sa ating nilalaman sa aming pag-uusap sa COMELEC ni Chair Garcia. Kailangan po na sa ground floor yung ating mga nakatatanda. Kung meron mang second floor at third floor, hindi po sila doon ilalagay. Alright, maraming salamat po ma'am at narito pong muli si Annie. Maraming salamat, Amigo Sherwin. Now, ma'am, itong final question ko po sa inyo. From your end, manggaling na po sa inyo, sa inyong tanggapan bilang pinakapinuno po kayo. Ano pa yung mga pwedeng recommendation ninyo? Paano mapapabuti ng ating pamahalaan ang tulong na ma-improve yung pasilidad para maging accessible, matiyak ang kaligtasan at ginhawa ng ating mga senior citizen every time na sila po ay magbuboto o sa panahon na meron tayong halalan? Thank you, ma'am.
Actually, kung titingnan mo, Miss Annie, hindi lang dapat yan tuwing halalan. Kahapon nga kausap natin ang health emergency response ng Department of Health kasi isinusulong natin yung safe spaces, yung age-friendly cities and communities kung saan ang ating mga nakatatanda should always be provided not only with accessible areas, infrastructurally speaking, no, kundi sa lahat po ng kanilang pangangailangan in a holistic manner. So tayo po ay sumusulong dyan sa ating kasama natin ang DILG at saka ang Department of Health na hetong ating mga areas, no, meron nga kami, natutuwa kami with DOT, meron din silang age barrier free, no, para sa kanilang mga programa on tourism. And gusto natin hindi lang ito pang para sa panghalalan kundi sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga nakatatanda.